Etong si Madriaga, chinatsaka-tsaka niya yung law school performance ni Inday. Nahirapan daw si Inday sa law school, struggling, kaya nakiusap sa mga teachers, ganyan-ganyan, inemerut para makapasa lang sa San Sebastian, ganyan. Ang law school, ang isa sa mga pinakamahirap na endeavor, academic endeavor, okay? Mahirap, estudyante ka pala, mahirap na yan kasi tangina talaga, mental yan talagang patibayan talaga yan ng puso at saka ng isip, struggle, ganyan. And mga law student, mga alcoholic yan kasi kailangan talaga kailangan nilang i-relieve yung stress, alam mo yon. Si Madriaga, nag-law school. Meron ding LLB si Madriaga. Pero bumagsak siya sa bar. Okay? Si Inday Sara, sabi ni Madriaga, si Inday Sara, nag-struggle sa law school. Pero si Inday, nag-take ng bar, wala naman siyang naging problem doon sa kanyang bar. First take ni Inday Sara, pasado siya. Ito sa nomobasyon na to, inano to dinibang ito ni Attorney Edward Chico. Okay? Si Attorney Edward Chico ay stand-up comedian. Okay? At ito yung sinabi niya. Okay. 5 minutes lang naman to. Pakinggan natin si attorney. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niya yung asawa ko So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message na natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. Again, nabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niya? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos noon, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa Palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medjaldea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag ka pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman. Ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Huwag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Miss Joey, si Mayor Bastet ba talaga ang plan B natin just in case tuluyan nila si VP Sara? Opinion mo lang ang magmamatter para sa amin. I do not know. Right now, hindi pa ako nag-iisip ng plan B. It has to be Inday Sara. I think kung kunwari in worst case scenario, hindi maging available si Inday Sara, it has to be another Duterte. It has to be another Duterte. Ayun. Si Miss Joey, pagsayabang niya di naman Miss Joey, pagsayabang niya di naman graduate ng high school. Sinong hindi graduate ng high school? Dapat nagpasalamat siya na yung tax na binayad niya bumalik sa kanya in the form of free ride. Tanga rin. Correct! Hindi ka nagpapasalamat kasi parang yung tax mo, ang daming pwedeng mangyari dyan. Pwedeng kurakutin, pwedeng gamitin sa mga bagay na hindi importante, ineme, ganyan. Kaso nagamit nga yung tax mo sa bagay na napakinabangan mo. Diba? Pwede mo lang hindi mo pakinabangan yan, tax mo pa rin yan So magpapasalamat ka kasi yung tax mo bumalik sa'yo, napakinabangan mo. Ayan. Sabi ni Mega Mochi, pero Miss Joey, alam ko how you support Amy, pero para sa akin, no talaga sa Marcos. Maybe Sen Marcoleta. I don't think Senator Amy is going to be the Vice President. I don't think so. Unless, of course, si Inday mismo ang magde-decide, Hindi natin alam. Kung si Inday mismo ang magde-decide, putang ina. Diba? Iba yun.
don't think Inday is, Aimee is going to be the vice of Inday. Ayun. Okay, anyway, dun lang, another topic pala before I go to the, the Attorney Chico video at yung statement ni Aimee Marcos, si Senator Aimee Marcos tungkol doon sa term sharing. Panoorin din natin yun ng very, very quick for tonight. React lang ako doon sa di ba parang kinukonsider, bobo si Inday kasi yung nung ano yan, nasa law school yan, kinemi, ganyan. And ako, lagi akong victim yan kasi di ba parang I took the bar more than 10 years ago and I failed it. So ngayon, yung mga kaaway ko, kapag gusto nila na pahiyain ako or i-demoralize ako, yung mga ganyan-ganyan, lagi nila, Joey, di ba nag-fail ka ng bar, ganyan-ganyan. And they are really going to, try to shame me publicly. Yung mga kakamping, talagang balangura talaga. They are going to make it appear as if kakatake ko lang ng bar, pagkatapos hindi lumabas yung pangalan ko sa sa mga barrister na successful, ganyan-ganyan. Yung mga ganon, yung parang, kaso nga lang kasi, siguro kung nangyari yan, mga 1 year after I took the bar, that would definitely devastate me. Yung mga ganyang pamamahiya nila, that would definitely devastate me. Ganun. Kaso nga lang, parang, mga bakla, na-depress na ako dyan. Nanalo na ako doon sa depression ko. Sobrang late nyo na. Hindi nyo na ako masasaktan doon sa mga ganyan-ganyan na parang, hindi ka pumasa ng bar, ganyan-ganyan. Nakailang take ka na. Ganyan, yung mga ganong etos. Hindi nyo na ako mabibreak doon sa mga ganyan na bagay. Okay? But anyway, I would just like to explain. Kasi nga, itong si Madriaga, chinatsaka-tsaka niya yung law school performance ni Inday. Nahirapan daw si Inday sa law school, struggling, kaya nakiusap sa mga teachers, ganyan-ganyan, inemurut para makapasa lang sa San Sebastian, ganyan. Okay? Yung mga ganon. I would just like to, and maraming nanonood sa akin ng mga law student, mga bagong lawyers, mga lawyers with years of experience. Ayan, meron din po nanonood sa atin ng mga judges. Ayan, RTC, mga municipal judge. Meron po tayong mga viewers na ganyan. So maniwala kayo't hindi, mga public prosecutor, meron pong nanonood ng live ko dahil sila ay mga responsableng chismosa din. Ayan, okay? Ganito guys, okay? There is a thing that we call propriety. Okay? Yung iligpit mo ang sarili mo sa tamang lalagyan. Ayan. Okay? Ang law school, ang isa sa mga pinakamahirap na endeavor, academic endeavor. Okay? Mahirap, estudyante ka pala, mahirap na yan kasi tangina talaga, mental yan Talagang patibayan talaga yan ng puso at saka ng isip, struggle, ganyan. And mga law student, mga alcoholic yan kasi kailangan kailangan nilang i-relieve yung stress, alam mo yon. Naalala ko noon sa law school na pinanggalingan ko, regular yung inom dyan. Kasi nga parang, hindi mo naman mababasa lahat ng assignment, mag-inom ka na lang, ganyan. Ayan, yung mga ganon. So it will help you loosen up and hoping that you are going to perform better kahit paano ganon. But of course it is you really need to put some time and pay your dues. Kailangan mo talaga mag-aral para hindi ka nakakatawa. Ganyan. Okay. Si Madriaga, nag-law school. Meron ding LLB si Madriaga. Pero bumagsak siya sa bar. Okay? Si Inday Sara, sabi ni Madriaga, si Inday Sara, nag-struggle sa law school. Pero si Inday, nag-take ng bar, wala naman siyang naging problem doon sa kanyang bar. First take ni Inday Sara, pasado siya. Okay? Sa law school, at hindi naman lahat ng law school, 100% ang passing rate niyan. Okay? Sa law school, hindi naman lahat ng law school, 100% ang passing rate Okay? Meron talaga mga estudyanteng magaling, meron talaga estudyante na parang, utang ina, nakapasa ng bar yun. Galing Pero hindi ikaw Madriaga ang magsasabi. 'Di ba? Sa sambayan ng Pilipino na parang, ay, hindi magaling si Inday Sara bilang law student. Kawawa yan, enemerut. Well, whatever San Sebastian is doing, okay? The mere fact that they were able to accommodate a student like Inday Sara, who was able to pass the bar in her first take, they must have done something right on Inday Sara. So ngayon, ikaw, Madriaga, na naka-law school din at hindi pumasa, ikaw talaga magsasabi na problemado si Inday Sara bilang law student.
Nung nag-bar exam siya, one take lang siya. Lagay-lagay din natin yung sarili natin sa tamang lalagyan. Hindi ikaw ang competent na magkwento tungkol dyan. 'Di ba? Hindi ikaw ang tao na competent na magkwento dun sa isang tao na nag-law school kung maganda ang performance niya sa law school o hindi. Okay? In the same manner na yung mga nagsasalita tungkol sa pagpasa ng bar at sa pagbagsak sa bar ng isang tao, unang-una, may bachelor's degree ka ba? Nag-law school ka ba? Nakatapa ka ba ng law school? Abogado ka ba? May law degree ka ba? Hindi rin kayo ang mga tao na merong karapatan na magsalita tungkol sa taong bumagsak or pumasa sa bar. Voice of Millennial, take note of that. Okay? Bobo yan. Di naman kasi pumasa sa bar. Bakit nag-law school ka? Nakatapa ka sa law school? Nakasurvive ka kahit isang SEM sa law school? Para malaman mo na ang bumabagsak at pumapasa sa bar ay matalino? Diba? Nakakaloka. Ayun, ibagsak si Voice of Millennial, ayaw umakyat. Nandyan ba siya? Nandyan si Voice of Millennial? Hirap ng law school, Joey, grabe. Recitation lagi, tapos professor mo, hiyain ka pa. Ayan. Nakakatawa si Madriaga, yung bar flanker pa talaga ang nanglait sa one take bar passer. Yun nga eh. 'Di ba? So yung mga comment ng comment, Joey, mag-review ka, parang ba't ikaw nagpapayo sa akin? Ikaw nagpapaaral sa akin? Ikaw magbabayad ng tuition fee ko? Ikaw nagbayad ng ikaw ang nag-sponsor ng aking LLB, ng aking JD? Ikaw nag-sponsor ng Juris Doctor ko? Ba't concern ka sa pagpasa ko at sa pagbagsak ko sa bar? 'Di ba? Kagaya lang ito sa Madriaga, concern ka sa performance ni Inday nung nasa law school siya. Na assist no, kasi mahina, kinemi, bakla. Nung nag-bar, one take. Ikaw bumagsak ka. Tapos worried ka kung magaling ba talaga si Inday o hindi. 'Di ba? Worried ka? Diyos me, Miss Joey, kasama ba sa original affidavit ni Madriaga yan or supplemental? Isiningit siguro yan. Nasa supplemental. Ito yun, no? Bandang una yun eh. Teka lang ah. Eto, supplemental niya to na affidavit. Yung sa ano yun, sa part pala ng yung isip. Ito. I helped establish together with some friends of VP Sara and alumni San Sebastian College of Law, including Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman and his wife Aurea Fortuna Kilala. Ito. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former Associate Dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics, and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in SSC Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Ayon. Dude, ang mga law school, very, very concerned yan sa passing rate nila. Yung passing rate nila, hindi kontrolado yan ng school. So, yung school, pwede siyang magpasa ng estudyante, magbagsak ng estudyante, or whatever. Ang problema, pag nagpasa sila ng estudyante out of yung mga tipong parang, pinasa lang, pasang awa, ganyan, pinasa dahil sa influence, ganyan. Hindi ka pwede magsinungaling sa bar exam. Kung bagsak yan, babagsak yan. 'Di ba? Pinsan ng talino, top of her class in law,
in law school but she did not pass the bar. Hindi porket hindi pumasa sa bar, bobo na. There are many reasons at play. Pwedeng kinabahan, pwedeng pinanggigilan ang isang question na stuck doon na hindi na natapos ang exam. Sabi ni Maria Mary Ray. Yeah, marami rin talagang factors. Ganon. At marami rin talagang sinaswerte. Yung mga talagang masasabi mo talaga na tangina para sa kanila talaga yun. Ganon. Kakampings are really on a whole new level of idiocy. Madriaga's story doesn't add up and they still believe him. And they brand themselves as critical thinkers. How embarrassing, sabi ni Ria Maldita. Ayan. So yun, eto sa part na yan yung yan yung parang, Diyos ko po nakakasuka. Tangina, talaga ba? Si Madriaga ang concern. ang tagapagsabi ng struggling student sa law school? Diyos ko. Ano ba yun? Sa sobrang sama ng loob niya, hindi siya nakapasa sa law school, nanghidnap na lang siya. Nanghidnap na lang siya. Ayan. Okay. Anyway, so ngayon, etong part na to ng affidavit ni Madriaga, yung money deliveries under the instruction of Sara. Balikan lang natin ng very, very quick. Basahin lang natin and then panoorin natin yung video ni Attorney Edward Chico. Sabi dito ni Madriaga, in the morning of December 20, 2022, kasi bagman daw to si Madriaga eh. Sara called me and said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night strip at sa Ombudsman. Sara added, bawi tayo sa kanila. Later, I received a text message from her indicating the places of delivery which include San Pablo, Laguna, night strip, and Office of the Ombudsman. Yung night strip, ito yung delivery doon sa supposedly sa asawa ni sa bar na pag-aari ng asawa ni Attorney Chico. Okay. Skip ko lang to kasi punta tayo dun sa part na tinutukoy niya na yung doon sa night strip. Ayan. Ayan, so ito San Pablo, Laguna. Okay, so after niya mag-deliver doon sa San Pablo, Laguna, ayan, ito na. Therefore, we proceed to Nomo Basho, Tomas Morato, Quezon City. Okay. So, di ba tatlo yung dideliveran daw nila base dun sa instruction ni Inday Sara. So, after nila mag-deliver sa Laguna, ayan. Okay, so nakapag-deliver sila sa Laguna, ang next order of business nila is yung sa Nomo Basho. A comedy bar we call the Night Strip, and frequented by SSC law alumni including attorneys Ryan and Monsayak. I am quite familiar with Nomo Basho because I have previously visited it several times in relation to my work with Sara and ISIP. This is the same place where ISIP gave Attorney Monsayak a certification of recognition and appreciation. We arrived at Nomo Basho around 12 midnight. I went inside the establishment with Arman, who was carrying the second bag. I immediately saw Attorney Monsayak, who was at the time in the middle of the place together with a woman and several men. When he saw me, he stood up and signaled for us to go upstairs. We then proceeded to the stairs leading to the second floor. Arman walked ahead of me while I followed him. Before I got to the second floor, I saw a man who came out of a room and received the bag from Arman. After that, we proceeded to exit the premises, and as I was passing near the table of Attorney Monsayak, I looked at him and he nodded. After we completed the delivery to Nomo Basho, we stopped to eat around the area, and while eating, I told Arman and Richard to meet me at my house in Cainta, Rizal, later that day at 8 a.m. Okay. So, after nila magkainta, OMB parking na. So, ito na yung third na nila. Ito na yung third na delivery nila, yung sa parking sa Ombudsman. Ayan. Okay. By the way, yung sa Ombudsman pala mamaya, dinebunk rin yun ni Ombudsman Martires. Okay? And mabilis yung reply ni Attorney Martires dyan. Pero dun muna tayo sa Nomo Basho. Okay? Ito sa Nomo Basho na to, dinebunk ito ni Attorney Edward Chico. Okay? Si Attorney Edward Chico ay stand-up comedian. Okay? At ito yung sinabi niya. Okay.
5 minutes lang naman 'to, pakinggan natin si attorney. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niya yung asawa ko eh. So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message na natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya kami sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. No? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomo para ma-appreciate nyo. Ang Nomo po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So pagpasok nyo pa lang sa Nomo, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan eh. Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang kung mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nakapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomo. Sa liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomo sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita niyo po may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan ng malalaki, doon na lang sa labas. So sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan niyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Eh wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, mali mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So kailangan malinawan po natin yan ha. So ngayon, iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera doon? Medyo may duda ako. Again, speculation ito ha. Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomo na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak na may hawak silang plake na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak. Di ba, marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yun, pinanindigan niya na rin yung lugar. Na which is Ano 'no, nag-ano rin pala si Attorney Edward Chico, which is good. Yung kumbaga parang, nai-connect niya na bakit nadamay yung Nomu? Bakit all of a sudden Nomu yung pinagdiskitahan nito ni Madriaga sa mga affidavit niya, ganyan. And yeah, it makes so much sense na kasi nga merong picture na magkasama si Attorney Kilala and Attorney Monsayak na kung saan, ang location is yung Nomu Basho, ayun. actually weird. Sabi niya may awarding ceremony doon. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Parang nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plake. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yun may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayak at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po kagaya po ni Congressman Argel Kabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa Nomo. Nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia na Pilipinas Got Talent. Si Kuya Jobert ng Channel 2, si Rica Lasso ng Channel 2 at napakarami pang mga. So ano maganda rin kinlaro ni ano yan, ni kasi iba naman talaga yung mundo ni Attorney Chico eh. Ano talaga sila eh, mga yung they were, I don't know if they are also part of the group yung sa may Ortigas, yung nag-hold ng mga comedy shows. Ganun. Parang mga stand-up comedian, circle sila, support group at the same time. Tapos nagsa-stand up sila sa somewhere in Ortigas, ganun. Ayun. So, okay na nakinlaro ni Attorney Chico. Actually, ito naman talaga yung circle ko. In fact, ito nga si Attorney Chico, di ba nagko-complain nga yan before na pag yung joke niya, ang tawag dito, yung
pag yung joke niya, medyo ang butt of joke niya is mga kakamping, pinagbibintangan siyang DDS, gano'n. Pagkatapos pagka yung joke naman niya parang, ang butt of joke niya is mga DDS, sasabihin ng mga DDS, kakamping talaga 'to, ganyan. Ayun. Komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng 12:00 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang 3:00, 4:00 nagkukuwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Attorney Monsayak, nakapunta siya diyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga nung merong show. At hindi lang po si Attorney Monsayak ang nakapunta diyan, lahat ng kaibigan ko. Si Attorney Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na diyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jimmy Bondoc na DDS, nakapunta na rin diyan. Nakapunta diyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan ko mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Attorney Falsis. At by the way, malaking tulong ni Attorney Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin. Tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita. Wala akong pakialam sa impeachment. Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko Ngayon sa maniwala kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan niyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Hindi ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain niyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin niyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate. Pati yung mga loyal customers namin can actually talk. Yun lang po, maraming salamat po. Ayun, anyway, wasak na wasak yung kwento ni Madriaga, 'di ba? Wasak na wasak yung kwento dito ni Madriaga. And at the same time, si Ombudsman Martirez din, I think sa post ni Attorney Trixie yun, naglabas ng statement si Ombudsman Martirez. Ito. Eto, ayan. Yung sa part ng kwento, sa 71 na yun 71 na yun na part ng kwento. I think this one is... Ito yung sa original na affidavit. Yung 18.3, another duffel bag of money was left in the car which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in specific reserved spot and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Okay. Ito yung una niya na affidavit ni Madriaga. Pagkatapos, yung sumunod niya na affidavit is eto na. Okay? When we arrive, teka, puntahan natin yung yung mas magandang kopya na supplemental affidavit niya. Ayan, eto. Eto, start at number 70. At around 8 a.m. the same day, the team met in my residence at Cainta Rizal before we traveled to last location, OMB parking area. This time, however, we only used the blue Toyota FJ Cruiser and the red Mazda sedan where the remaining 2 bags were previously placed. We left my residence at around 8:30 a.m. Richard was driving my blue Toyota FJ Cruiser while Arman and another person who he brought along were aboard the red Mazda sedan. Ang weird nito, no, na si Richard, Arman and another person he brought along were aboard the red Mazda sedan. You are bringing money, pagkatapos you're bringing money, you are doing it with someone that another person just tag along. Pwede ba yun? Diba? Pwede ba yun? Magsasama ka ng tao na parang sinama lang nung kasama mo, tapos ang agenda ninyo magdi-deliver ka magdi-deliver kayo ng duffel bag. Parang di makapanipaniwala. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where the remaining 2 bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Previously, and upon direct instructions of PRRD or SARA, I have also delivered money to Ombudsman Samuel Martirez or Attorney Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. After completing the last delivery, we left the OMB compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. Ayan. Okay. So hanggang dun na. Ang statement ni Ombudsman Martirez dyan ay ito.
Ay, sorry. Hindi pala yun. Wala pala dun yung statement ni ano. Teka, saan ko ba nakita yun? Tama, ito na nga. From former Ombudsman Justice Samuel Martires, if the public perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former president send me money through a non-entity when FBRRD can easily summon me so he can give me money? Why will also the VP send me money through an insignificant person when she doesn't know me personally? What business does VP have with me to be sent an amount of money? Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Ayun. Anyway, ayan. Yung script ni Tirililing, ginaya niya sa 18 soldiers sa dami ng sangkot sa maleta. Ang next question dito, magkakaso kaya si Martires, ang mga Gaisano, si Attorney Chico, kailan ang tagal? Feeling ko si Attorney Chico hindi. I think he's glad na nabigyan ng attention yung bar niya. he's already parang happy na nasangkot yung bar niya dito. Pero I don't think mag-aano siya. Pinagayan nila kay Madriaga yung ginawang delivery ng 18 Marines. Ang kaso ng 18 Marines may videos, documents, vouchers. Samantalang kay Madriaga, laway lang. True. An insignificant person, saklap. Ayan. So yun yung sabi sa kanya ni ni Justice Martires. Ayan. Okay. Na tag and free. Ito ang nakakatawa, Miss Joey. Itong mga kakamping, ang inuungkat nila kay VP, ay drop out daw siya sa San Beda, kaya lumipat sa SSCR. Pag sinabing take to si Lenny, galit na galit. True. Actually, na-high blood sa akin yung mga kakamping na yan eh. Na-high blood yan sa akin before. Kasi parang bakit ko raw binababoy si Lenny at sinasabi na bar flanker siya. Ganon. Bakit ko raw binababoy hindi ko binababoy never kong binaboy si Mama Lenny na second take si Mama Lenny sa bar or whatever, yung mga ganyan. Ang sinasabi ko noon, itong mga kakamping, lagi nila akong binobobo na, oy Joey, ano ka, bar flanker ka, kineme, bar flanker ka, eme, ganyan. So ngayon, ang retort ko sa kanila, bakit kayo diring-diri sa akin na bar flanker ako? Si Mama Lenny bar flanker din. Bago pumasa si Mama Lenny, bumagsak siya ilang beses. 'Di ba? O naging vice president naman, mahal na mahal niyo naman. 'Di ba? Bilib na bilib naman kayo. Pero bar flanker si Mama Lenny. 'Di ba? Tapos parang inaano nila ako, bakit sinasabi bar flanker si Mama Lenny? Kayo yung sabi na bar flanker ako eh. 'Di ba? Tapos pag sinabi ko si Mama Lenny bar flanker din. 'Di ba? Offend sila. offend sila, nakakatawa. Ayun. May budget naman sila, pinag-Star Magic muna sana nila si Madriaga. Lol, Martires does make sense. Crooks would prefer to do business discreetly. Totoo. Kapag kakampi nila sa kabila, character development ang pag-fail sa bar ni Mama Lenny. Pero pag si Miss Joey, character fault na. Totoo. Pag ako, bobo, tanga ka kaya di ka pumasa ng bar. Pero si Mama Lenny, ilang beses nag-fail sa bar. 'Di ba? Joey, wala ka bang naririnig sa kaparangan na may magkaso kay baklang adik na Pebbles? Visit na bakla yan, dapat dyan, humimas ng rehas. Dinemanda siya ng densing. Ayun. A typical liberal characteristic, condescending. Condescending. Yeah, condescending talaga sila. Yung self-righteous, feeling nila sila lang ang nakakaangat sa buhay. Ganyan. Ayan. Okay? Ayun. Okay, so after ito, punta tayo doon sa affidavit ni Madriaga tungkol doon sa term sharing na tinutukoy niya. Kasi nagsalita rin si Senator Amy tungkol doon.
eto, wait. Palakihin ko lang para makita ko. Eto, term sharing. Ayan. So sabi ngayon ni Bakla, term sharing and destabilization effort. Sometime in November 2021, PRRD mentioned to me that BBM will run for president while Sara will serve his running mate. PRRD added that few months ago, BBM and Sen Aimee visited him to discuss the possible alliance in the 2022 national election. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that 2025, BBM will voluntarily step down to give way for Sara presidency. Okay. I think, ito kasi yung nung last time na pinag-usapan natin to, sinabi ko na nga na hindi kasi nila alam kung ano yung nangyayari sa mga Duterte side. Hindi nila alam na PDP si PRRD. Eh yung PDP merong kandidato. 'Di ba? Paano magiging BBM ang PDP laban? Eh PDP si PRRD. 'Di ba? After Sara took her oath as vice president, PRRD had discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all possible scenario of unseating BBM by 2025 in case he reneges on his promise. The general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. Ayan, okay. I think ito lang, yung 29 at saka yung 30 yung relevant dito. Ito namang specific part ng affidavit ni Madriaga, pinag-reactan ni Senator Aimee. Ayan, okay? So ito ang sabi ni Senator Aimee dyan. Sorry. Ayan, ito. Instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi Teka. Buwasan ko lang. 1.5 ko para mabilis. nakatawa naman walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Di ba nangyari yun? Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto, Good thing that good thing that Amy Marcos actually pointed this out. Kasi nga, nga pala October pa lang nag-file na si Bongbong magpe-presidente siya. 'Di ba? Eh, sa affidavit ni Madriaga, di ba sinabi niya November daw, ayan. Sometime in November 2021, FPRRD mentioned to me that Ferdinand will run for president while Sara will serve as his running mate. Bakla, November 2021, naka-file na si Bongbong Marcos. Anong will run? Naka-file na siya dyan. Ayun. Sorry. Teka lang. Alisin ko yung Ayan. RD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niya? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos noon, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao, si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD,
tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag ka pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si presidente, tinatanong ko si Bongbong. Ito yung sinasabi ko, no? Ang problema kasi sa mga anti-Duterte, hindi nila inaalam yung eksena sa atin eh. Hindi nila inaalam yung eksena sa side natin. Bira sila ng bira. 'Di ba? Tama po yung sinabi ni Sen Aimee, naka-follow ako kung tatakbo si Inday Sara at sino kandidato ng PDP. Follow rin ako kay Mike Acevedo, doon ako kumuha ng chismis kung sino ang tatakbo. Bilis magsalita ni Aimee, halatang real shit ang sinasabi. Bimbam, ano rin, at dito naka-speed, naka 1.5. Pero yeah, mabilis yung pagkakasabi niya dito. Anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang ime. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at naon si raw sila. Pero wala ako doon. Kwento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na atras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day nun, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit pa paano nakapag-produce kami ng survey at ng-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All, alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin, walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD, may kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC. Happy birthday, Senator Aimee. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan, yan ang statement ni Bongbong, November 12. So hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yun. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nakabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, unity team. Tapos sabi, only team. Oh, okay, ilabas ko na to. Unity team na tayo. At doon nagmula yung unity team, November 16. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD, November 18, bumaba na pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos, tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to
December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan ng mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos Ano no, ang tawag dito, ang problem kasi, dun sa statement ni Madriaga, yung ang sinasabi niya kasi na, sometime in November 2021, PRRD mentioned to me, Ferdinand Bongbong Marcos will run for president. Well, sometime in November 20, usap-usap pa lang, ano to, at that time, yun yung isa sa pinakamalaki na lie. Sinasabi nga dito ni Senator Amy, 2021, nangangampanya na kami dyan. Anong usap-usap? 'Di ba? Will run for president while Sara will serve as his running mate. PRRD added that few months ago, BBM and Sen Aimee visited him to this visited him discuss a possible alliance in 2022 national elections. Yung part kasi na yon, basically, Madriaga entirely disregarded that PRRD is PDP. Miyembro ng PDP si PRRD. So ano yun, hindi siya basta-basta magpa-facilitate na, takbo ka, ganito ka, emirot, ganyan-ganyan. Kasi meron siyang partido. At pagka ikaw ay may partido, ang mga desisyon kung sinong tatakbo, ay kailangan i-involve mo yung partido. 'Di ba? Hindi rin na take into consideration ni Madriaga na at that time, ang PDP, ang daming pinapatakbong kandidato. Kesyong nandyan si Bongo, kesyong nandyan si Senator Bato. 'Di ba? Yan yung problem pag hindi nyo kilala yung mga arch nemesis ninyo sa politics. Yan yung nangyayari kapag hindi kayo nakikinig sa amin. Kasi minamaliit nyo kami eh. Hindi nyo kami sinusubaybayan. Hindi nyo nakikita ang galaw ng mga Duterte-aligned people. Kaya pag gumawa kayo ng kasinungalingan, bistado kayo agad, tatangan nyo eh. Ayun. Anyway, I think okay na yung part na yun, sa sinabi na yun ni Sen Aimee. Pero meron siyang in-emphasize dito. Nung nagkaroon ng balikan ng tanong, tinanong siya dito na tungkol doon sa term sharing at saka yung tungkol dito sa yung pag-uusap na to with PRRD daw, Keneso, ganyan-ganyan. Sabi ni Senator Aimee, dapat pabulaanan din to ng Malacanang. Kasi nandun sila. Hindi sila po pwedeng magsinungaling kasi nandun din sila. Alam nila to na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. 'Di ba? So therefore, dapat yung Malacanang sila mismo ang magsabi na hindi totoo itong sa sinasabi ni Madriaga. Ganyan. And what happened? Okay? Ano ang nangyari? Okay? Dahil dito, okay, nagme-post nga dito si Attorney Panelo. Sabi ni Attorney Panelo, grabe si Madriaga ha. Grabe si Madriaga, napagbati niya si Aimee Marcos at ang Malacanang. Teka lang ha. Attorney Paulo Panelo. Ayan. Sabi niya, Madriaga, napagkasundo si Senator Aimee at ang Palasyo. Aimee calls Madriaga liar, denies Uniteam term sharing deal. Ayan. Palas denies Marcos Duterte power sharing deals. Ayan, teka. Ay, hindi niyo pala nakikita. Sorry. Ayan. Reported by Bilyonaryo, Aimee calls Madriaga liar, denies Uniteam term sharing deal. Palas denies Marcos Duterte power sharing deal. So, saan nanggagaling si Madriaga? Nilaglag na din daw ni Bonget si Madriaga, alam kasing talo eh. Well, actually, tanga kasi yung storya. Yung Malacanang, definitely, hindi aamin. Kung sakaling totoo man na nag-agree ang Malacanang sa power sharing deal, bakit naman aamin ang Malacanang? Kung totoo. 'Di ba? Anong point dito? Yung gumawa ng script nito, tatanga-tanga. Bakit mo ilalagay sa compromising position yung Malacanang na kailangan nilang mag-deny ng power sharing deal? 'Di ba? Irrelevant na yun. Pwede mo nang hindi sabihin yan eh. Pwede mo nang hindi sabihin yan eh. Yung parang may power sharing deal, inemerot, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, I think gusto kasi nilang ipasok yung narrative na merong assassin. Gusto nila ipasok yung narrative na merong assassin na kapag hindi bumaba ang si Bongbong Marcos, papatayin yung mga ganon. Gusto nilang ipasok yung ano na yun.
Salamat Miss Joey sa pag-emphasize na yon. Kabila refuses to acknowledge mga movements dito sa side natin. They would rather have their stories twisted to the point of ridicule kaysa i-acknowledge tayo. Correct. Kaya nga ako hindi ako natutuwa talaga dun sa mga joke ni Attorney Chico eh. Yan, mga DDS, bobo, ganyan-ganyan. Kasi that basically, reinforces yung nonchalance ng mga political actor sa mga Duterte supporter. Putang ina, kami pinakamarami dito. Kami ang pinaka-strong na support base. Pagkatapos kami yung sasabihan yung bobo, i-ridicule, sa pagsasabihan ng kung ano-anong hindi maganda. 'Di ba? Dapat nga kayo yung nagmamano sa amin, mga tangina nyo eh. 'Di ba? O hindi kayo nakikinig sa amin, kaya lagi kayong talo. Hindi nyo kami pinapansin, hindi nyo kami pinakikinggan. 'Di ba? O kaya lagi kayong talo.